Nung nagpapakain nga ako ng crayfish, nakita ko na meron ng pwedeng lutuin. Sino ba naman ako para tumanggi sa ulam? Kaya naman eto, for the lusong na sa pandang mami nyo. Medyo na-miss ko nga kumain ng crayfish. Medyo matagal-tagal na kasi yung huli kong kain. Etong mga hinuhuli ko nga ay siguro mga nasa 4 inches pa lang. Malaman na din kasi yung ganong size. Bukod nga sa nagkikrave ako ng crayfish, para mabigyan din ng chance na lumaki yung ibang crayfish, kaya ako magluluto. Crowded kasi sila dito at magkakainan na lang din sila. Madalas nga nauunahan pa ako ng kapwa nila dun sa malalaki. Pag nga nakakakita akong ganon nakakahinayang. Panahog na sana sa noodles, naging bato pa. Medyo tumapang na nga yung mga crayfish ko, yung iba naninipit na ng paa. Buti na lang din talaga makalyo yung paa ko. Nakakaanim pa nga lang pala ako. At puro mga lalaki nga tong mga nahuli ko. Pero manghuhuli nga din pala ako ng babae dahil masarap yung ulo ng babae. Mas malaman kasi. Ito namang isang lalaking nakita ko, kita nyo naman, feeling hayahayang buhay. Nung hinuli ko nga tumakas, pero syempre susundan natin yan at walang kawala. Medyo malumot na nga din pala tong pond ko. Mukhang kailangan na ng deep clean. Pero sa mga susunod na araw ko na lang lilinisin dahil busy pa ako. Ay! Yan ang oras niya na. Bagong palit ng balat. Ito ba? Hindi na siya kasya, kaya hindi na siya Maliit ba nun? At ito na nga ang mga maswerteng napili. Sila ang masisison ng Cajun. Pero syempre patutulugin muna natin sila dahil mahirap yung linisin kapag gising pa. Ilagay ko nga muna sila sa freezer at babalikan ko after 30 minutes. Dito naman tayo sa isang kaldero, magpapakulo tayo ng tubig, lalagyan natin ng asin. Tapos lemon at bawang. Itong recipe nga pala na to, inapanood lang ng asawa ko sa YT. Gayahin ko nga daw dahil mukhang masarap. Medyo duda nga ako dahil ibang lahi yung gumawa. Syempre iba yung panlasa nila sa panlasang Pinoy. Papakuluan nga lang pala to hanggang sa umamoy. Pagkatapos nga ilalagay ng Cajun seasoning. First time ko nga palang gumamit nito at amoy nananapak pala siya. Haha, charot. Pagkatapos isinunod ko na tong mga mais na sobrang dry. Kumbaga sa isda, itong mais na to ibilasa. Hay nako, pag lalaki talaga inutusan mo bumili, dampot lang ng dampot. Sure ako madaming mga mami ang nakaka-relate. Nakalimutan ko nga pala yung sibuyas pero buti maihahabol naman. At nung kumulo na nga, sinunod ko na tong mga patatas. At ang mga maswerteng napili na crayfish. Nalinis ko na nga pala yan. Nagupidan ko na ng mga paa at balbas. Nahila ko na din yung mga bituka. Oo, mukhang masarap yung sabaw Pero tinikman ko, hindi siya masarap. Haha. Pero sabi ng asawa ko, ipapakuluan lang daw yan at i-drain. Gumamit na nga kami ng strainer at ayan na itsura. Next naman nga tayo sa sauce. Isang butter tapos bawang. Yung bawang nga pala ay hindi nating hihintayin mag golden brown. Basta lumambot lang tapos Cajun ulit. Hahaluin lang tapos oyster sauce. Etong sauce nga pala na to yung pinakamadaling gawin. Tapos asukal para may konting tamis. Tansya-tansya nga lang pala. Maghihiwalay nga pala ako para sa sausawan. Tapos yung matitira ay ibubuhos ko dun sa mga crayfish at mais. Ganun nga lang siya kadaling lutuin. Sana nga masarap. Ito yung crayfish. Tapos ayan. Oh, may laman yung ulo. Crack, overcook siya. So, ayan. Natin. Sarap. Ulo. Ayan. So, sangsahan natin sa sauce.
Harap. Yun ah. Ay. Ay, sarap nito. Yan akong kanin.